and welcome to Broadcasters Forum Online. Good morning sa iyo, Lakay. Good morning sa ating mga kababayan, Luzon, Visayas, Mindanao, sa ating mga heroes, OFWs, sa buong panig ng mundo. Sa pong mapagpalayang umaga para sa lahat. Magandang umaga. Ang ganda ng background nyo ma'am. Halamanan. Mahilig tayo sa halaman kasi may nag-advise sa aking centenarian. Ang sekreto niya ay halaman. Ganda Welcome. At maraming nag-aantay na gusto magtanong sa iyo, ma'am. Oo nga eh. Medyo hot item na naman tayo, lakay eh. Hot item na naman tayo. Alam ko naman, to the rescue kayo para sa bayan at para sa batas. Well, ang gusto unang magtanong, si Paring Renato Chanco na siya naman mamahala sa ating live radio, 103.9 WRB FM. Paring Rene, go ahead. Nandiyan na, si Atty. Acosta. Yeah. Yes, ma'am. Good morning. Suki ko nung araw sa TV program ko to eh. Wala ito tandaan na. Anyway. Morning, sir. Rene. Good morning. Well, anyway, ganda ho ng background nyo. Anti-COVID environment yata yan. Opo. Ito po sa PAW ay everyday may disinfection 6 a.m. to 8 a.m. At ang pumapasok lang dahil alert level 3 ay dala-dalawa lang kada service para po makapagpahinga yung mga vaccinees. Kasi ang dami pong vaccinees na nag-positive dito sa PAW. Wow. Kaya kung may nagsasabing ang nakakahawa ay yung hindi bakunado, parang disyasa nangyayari dahil ang mga nag-positive po rito, majority po ay mga vaccinees. Okay, medyo na-expand na niya yung paliwanag. Anyway, i-quote ko lang si Secretary Guevara ng DOJ, no? Sabi niya, na katulad ng mga unvaccinated persons, sabi ni Guevara po, ma'am, katulad ninyo, can opt out of anti-COVID vaccination because no such law exists. Klaro batas, tama ho kayo. Pero may limitasyon daw yung batas, sabi niya. At ito sabi niya, ang Estado ay may kapangyarihan na i-regulate ang movement ng unvaccinated persons sa interest ng public health or public safety for the benefit not only of the vaccinated but also of the unvaccinated. Ito po, last words na lang. Sa madaling salita, sabi ni Secretary Guevara, ang isang tao balik tumanggi na mabakunahan for his or her own personal reasons, but she duty bound to obey reasonable state regulation affecting unvaccinated persons for the benefit of society at large. Sagot niya po. I respect his opinion. Opinion siya. At siyempre, iba yung personal na pagkatao ng tao sa ang kanyang pagiging abogado o Secretary of Justice. Nirespeto ko dahil senior ko yan sa Ateneo Law School, si Sec Menard. Kagabi nag-usap na po kami, sinabi ko na actually dito sa PAW, ang pagtataguyod dahil alert level 3 ng opisina ay yung mga unvaccinated. At yung pong mga vaccinated, dito about 96 ang nag-positive na vaccinated. Okay po? Ang hindi vaccinado lang ay 5 na nag-positive. So mas marami po silang nag-positive. Actually, 91% po ang buong PAW na vaccinated. 91% sa iba't ibang lugar. Yung lahat na, nationwide. Kaya hindi po kami anti-vaxxer. Yung punto po na parang nilalabag ang protocol ng IATF, masyado po kami sumusunod. Disinfection, face mask, face shield. Tapos pag nag-positive, quarantine ng 14 days. At yung ating forensic laboratory division na may 5 tayong doktor na gusto ipabuwag ng 2 senador, ay nakabantay po, nakamonitor sa mga nagpa-positive, bakunado man o hindi bakunado. Kaya dito po, swerte kami, may mga doktor kami na talagang on call any time of the day and night. Kaya po, swerte po ang mga PAW at namamahagi rin po kami ng libreng gamot, wonder drug, para po hindi magkasakit ang ating mga empleyado. Kasi tanong niyo po yung tungkol sa pagsunod sa mga protocol eh. Limitation ng movement. Sa movement. Yan ang issue. Limitation ng movement kung meron pong valid distinction.
Bakit ang unvaccinated, ang ikukulong mo na wala namang sakit? Di bali po kung positive, talagang quarantine agad yan. Hindi pa papasukin. Pero kung malakas, malusog, walang ubo, walang sipon, walang lagnat, negative pa sa antigen at RT-PCR, bakit mo ililimit ang kanyang mobility? Walang valid distinction. Sapagkat ang ating konstitusyon ay maliwanag. No person shall be deprived of life, liberty, and property without due process of law, nor anyone can be denied of the equal protection of the law. Section 1, Article 3 of the 1987 Constitution. I-deprive mo siya ng trabaho niya o ng liberty niya bilang tao. Ano ang iyong dahilan? Nakakahawa ang unvaccinated? Modesty aside, kahit hindi po ako doktor, pero kahit hindi ka nag-aral ng medisina, sa paliwanag ng mga doktor, matututo ka. Ano ba bakuna? Yan ay virus na isasaksak sa'yo. May component yan na kapag naisaksak sa'yo, mai-immune yung katawan mo dahil naisaksak na sa'yo. Eh sino ngayon ang may virus? Unvaccinated o vaccinated? Bakit parang pinalalabas po na dangerous ang mga unvaccinated? Mali po yun eh. E di, ang ibig sabihin, kung pasusundan natin yung logic nila, ako down, dangerous, okay? E di yung more than 50 million na hindi pa bakunado, dangerous sa buong Pilipinas. Ganun ba yun? Oh, bakit mo i-deprive ng trabaho? Ang importanteng gawin ngayon, kesa mag-concentrate sa no vax, no ride policy, mag-concentrate ang DOH sa pagbili ng mga gamot sa sintomas na lumalabas kapag nag-positive na sa COVID-19. O di ba, ang gamot dyan merong antibiotics, paracetamol, yan, mucolytic, yan ang mga binibigay ng mga doktor namin Mag-concentrate doon para ang mga tao po hindi matakot na pagbabakuna. Na kayo pag nagbakuna, sagot ng mayor ang hospitalization nyo, sagot ng DOH ang mga gamot nyo, libre, meron sa center. Ganun dapat. Kaya po merong ayaw magpapakuna. Ngayon, isang punto. Bukod dyan sa dahilan na yan, paano yung isa ay senior, may comorbidity, tapos may kapitbahay na siyang may comorbidity na pinakunahan, namatay? O anong mapipilit yung senior na yon na magpapakuna? Ako po, naghihintay ng isang protein-based vaccine. Alam ko parating na yon at may EUA na. Yung po ang pinapayagan ng mga doktor ko na iturok sa akin. Yung protein-based, kagaya po ng mga lumang bakuna natin yun na matatagal na. Yun ang pagkakagawa, hindi mRNA. Sapagkat ako po, nung bata, may history ako ng severe allergic reaction. Buong katawan ko po, pati mukha, naging incredible hawk. Lumaki. Merong something na nag-trigger na ako ay na-allergy. Ang sabi ng mga doktor, pati puso mo, namamaga. Pag gano'n, pwede mong ikamatay. At ako po ay hypertensive. So, at may pinsan po ako, minsan po, ang tatay niya, tatay ko magkapatid, nabakunahan po ng 2 dose. O, na COVID, patay. Meron tayong kasama sa media. O, 2 dose. Kilala nila kayon. At may forum din siya. Tumawag sa akin 2 days before mamatay. Chief, 2 turok ako, na-COVID ako, positive ako, eto ngayon ako sa ospital. Sabi ko, anong kailangan mo dito? Dito tawag ko dun Ay, sabi niya, padalan mo ako Lianhua kung meron diyang supply pa yung Chinese Chamber of Commerce sa inyo. May sinabi pa ako isang gamot, ayaw doon ngayon. Pang-aso lang yun. Ay, tsaka bahala ka ako, sige, padala ko sa iyo yung isa. 2 days, mag-usap kami, tumawag sa akin. Si Melo Aconya ba yun, attorney? Ay, hindi ako nagpapanggit ng pangalan. Huwag ko tayo magpapanggit. So, ang punto doon, mahal ko ho siya kasi para kong kapatid, kagaya nila kayo, para ko na kayong mga kapatid dahil kasama ko na kayo sa mahigit 2 dekadang paglilingkod ko, nandiyan kayo. Kayo ang aking tagapagtanggol pag may babanat sa aking advocacy for justice and truth. Ayan. Ay, kaya nga po, masakit sa loob ko Pagkamatay. Ma'am, yung binabanggit ninyo na bakuna na inaantay ninyo. Wala pa po. Hindi pa po dumadating. Ang balita sa inuna po ang UK na dalan. Manufactured by US and India po yun. Tie up ang mga companies nila. Actually, marami pong nag-aabang ng protein base na yon, yung mga Kaya, bakit ang issue ngayon sa mga doon kay
Diyan sa sinasabi niyong bumabanat sa akin, magkakampi sila. Bakit ako ang pinepersonal? Ako ang ginagawang issue. Eh, hindi naman akong issue. Ang issue ko, Republic Act 11525, ginawa po ng Kongreso to, pirmado ng mga senador, pirmado ng mga congressmen. Eh, sinabi dito na yan, experimental pa. Word for word. Oh. The state recognized, paragraph C, the experimental nature of COVID vaccines. Oh. Nasusulat. Creation of National Vaccine Indemnity Fund. Oh, to compensate the persons encountering serious adverse effect. Paragraph D. Alam nilang may serious adverse effect. Sila nagsabi nito. Eh kahit hindi abogado, pag binasa to, aba, eh mas basta marunong ka mag-English, bakit merong indemnity fund na 500 million sa PhilHealth di umano? Oh, tapos immunity from suit and liability. Section 8, nasusulat. Wala pong pananagutan ang mga vaccinator, ang spearheaders, at ang mga manufacturer. Hindi mo pwede demanda. Kaya po talagang umiyak ako nung may kasama tayo sa media, namatayan nanay niya. Sabi niya, attorney, bakunado nanay ko na COVID. Eto, nasa morgue. Hanap, pwede ba utusan mo yung mga doktor mo, autopsy itong nanay ko? Sabi ko, teka muna, basahin mo yung batas. Immunity sila. Anong saysay ng autopsy mo? Sino ididemanda mo? Hindi mo sila maididemanda. Ang akin lamang, bayaan ang gustong magpabakuna. Voluntary kasi nasusulat po sa portal ng DOH. Ito, may portal ng DOH, patient's rights. Ayan. Yan. May right of refusal ang tao kung ayaw mo nung gamot na yan. Kung ayaw mo nung bakuna na yan. Ika lang. Yung may gusto, bakunahan. Yung may ayaw, edi respetuhin natin sila. Ganun po yun. Pag nag-positive ka, hindi ka pwede lumabas. Quarantine ka 14 days. May dahilan. Pero yung malulusog pong trabahante na wage earners na walang private vehicle, walang motorsiklo, huwag mong i-deprive ng trabaho. Bakit mo i-deprive? Yung po ay paglabag sa karapatang pantao dahil ang trabaho, yan po ang lifeblood ng isang pamilya. Para mong pinapatay ang pamilya. Ngayon, i-require mo naman ng every 2 weeks na RT-PCR, eh magkano yun? Magkano lang ang sweldo niya? 500 a day? Kulang pa sa pagkain ng pamilya niya? Tapos pagpapa-RT-PCR mo, di sana ang gobyerno po ang sumagot niyan, ang DOH. Pero may pondo naman po ang DOH at hindi naman sinasakal yan ng Kongreso. Ang binabawasan po ng ibang senador ay ang PAU. Kami po ang binabawasan. Ang DOH po dinadagdagan pa yan. So sa puntong yan, okay lang yun, dagdagan ng DOH, pero maging available sa lahat ang gamot kapag may side effects na para di matakot ang mga tao na magpapakuna. Okay, thank you, Attorney. Gusto ko maging specific, although leading question ito, pinapatupad na ho ng ITF, mga resolutions, like for example, no vaccine, no work. Ano yan? Siya. Ipagkan ko dalawa yan, nasusulat sa batas. Babasahin ko po dito. Anong nakasulat dito sa batas? Eh, yung mga taong bayan, sabihin nyo nang walang pinag-aralan, eh, may anak naman nakapag-aral, mai-interpret, oh. Provided further that the vaccine cards shall not be considered as an additional mandatory requirement for educational, employment, and other similar government transaction. Mandatory, walang mandatory vaccination. At yung sinabi shall not be a mandatory requirement. Batas po ito eh, Republic Act 11525. Bakit ako po ang kanilang pinepersonal? Eh di atakihin nila itong batas na ito. Ano ba ang batas? Ang batas po ang nagbibigay ng order of the society. Walang diskusyon, walang away ko ang lahat po. Yuyukod sa batas. Yuyukod sa konstitusyon. Pero kung anumang gawa mo, nalalabag sa konstitusyon at sa batas, aba, anong tawag sa'yo? Ngayon, ang pinalalabas nilang parang kriminal, ang huhulihin, yung unvaccinated. Actually, may mga hinuli na isang araw eh. Kaya may mga followers kung sumugod sa circle upang sila'y palayain. Pero ang punto ho dyan, yung mga ordinansa na nilabas, nagpapasalamat po kay Mayor Joy Belmonte dahil meron na ho siyang press release na magiging lenient na sila sa unvaccinated. Dahil meron nga po mga nahinuli at sabi niya, hindi naman Police City walang humuli kundi mga HPG.
At natutuwa po ako, yung mga empleyado namin na nag-duty rito, ilan yun, unvaccinated, ay nakakasakay na po ng sasakyan na pampubliko. At alam ko po si Mayor SB, yung tatay niya ay magaling din po sa batas, kaya maaaring kaya si Mayor Joy ay may puso para maunawaan niya po yung pagpapaliwanag natin tungkol sa konstitusyon at batas. Isa na lang po, yes or no lang. May mga ordinansa pinasa sa Metro Manila na nagbabawal sa mga unvaccinated na lumabas. Maliban kung may essential goods. Yan ba yung lumalabag sa national law na binabanggit ninyo? Mga ordinansa? Kung pwedeng lumabas, may essential goods, may work, ay may maganda ho yun. Actually, ang dapat hindi palabasin yung meron pong COVID. Yung positive dahil sila ang makakahawa eh. Yung may sakit, kaya kinu-quarantine. Pero yung tao naman na wala kang rason para ikulong, gaya kayo mga media. May mga media ang hindi pa nagpapapakuna hanggang ngayon, sa totoo lang. O ano mangyayari sa pamilya niya? Magugutom yan pag di mo pinagtrabaho. O, buti nga may sumpa ho tayo ngayon eh. Ika nga eh. Sa totoo lamang, ang isang batas, hindi dapat lumabag sa konstitusyon. Ang ordinansa po ng Quezon City, may penalty pa eh. May fine hanggang 5,000, pati mga restaurant na magpapatuloy ng hindi pa may fine. Naging punitive in character eh. Actually, pag nagpatuloy po ito, malulugi ang mga restaurant. Marami pang magsasarang restaurant. Kung 50% pa po ang unvaccinated, ang kumakain bawa ay 50 tao sa isang linggo. Di 25 tao na lang makakain. Di malulugi restaurant. Sa puntong yan, napaka-importante po yung protocols, sunod-sunod. Yung iba pong vaccinated, mawalang galang na dahil confident. Ayaw na mag-mask, ayaw na mag-face shield. Bakunado ako eh. Malakas ang loob gumala. Yung mga unvaccinated, kung wala silang bakuna, talagang ingat na ingat at umiinom ng mga pampalusok ng immunity. Kaya nga dito po sa po, yung mga unvaccinated ang siyang nakatindig pa at hindi nagpapositive. Okay, salamat po, Attorney. Lakay. Salamat po, para napaliwanag ho natin. Hindi ho tayo anti-bakuna. Maniwala kayo, kumpleto po ako ng bakuna. Ang mga kapatid ko, 5 lalaki, 4 sa Australia, 1 sa Amerika, bakunado lahat yan. Maganda healthcare dun eh. Pag nagkasakit ka, libre. Sa Australia at sa Amerika. Tapos yung panganay ko, bakunado ng Moderna. Opo, 2 doses. Ako po, senior, may allergies. Abay, siyempre, magteka muna ako. Teka muna, baka matulad ako sa kapitbahay ko. Nako, sino? Paano si Presida Acosta? Isa na lang alamat na iiwan na laging kagaya sa laglag bala, tanim bala, nag-iisa nung una, pero samahan niyo po ako. Kaya dumami tayo. Sinamahan niyo ako nun eh. At pinagtanggol niyo po ako bakit natin tinulungan ang mga OFWs na natamnan ng bala. Okay. Nandiyan po. Lakay. Si Kuya Erwin Corpus, nandyan. Yes, Erwin. Yan ang anti-vax. Erwin, magtanong ka na. Sige. Go ahead. Ayaw magtanong? Hindi. Morning po, Ma'am Acosta. Morning po. Boss Rolly, hindi ako anti-vax. Ang antay lang ako ngayon is itong ipinaiiral na COVID vaccines kasi hindi pa siya proven at saka hindi pa siya wala pang talagang kwan, kaya nga ang clinical trials maliwanag na eksperimento pa lang. Okay. Pero may kwan ako kay Attorney Acosta. Ma'am, ano po reaction niyo do sa kwan ni Senator Drilon na hindi daw dapat kayo nagpapatuloy sa inyong pagsiservisyo dahil kayo unvax. Bukod doon, ano kaya ang rason o motibo ni Senator Drilon na mukhang pinag-iinitan kayo? At natatandaan ko, mula pa sa panahon ng Dengbaxia, isa na siya sa maigpit na bumabati ko sa inyo. Ano po reaction niyo, ma'am? Ano siya, senior partner siya ng ACRA, na lawyer po, law firm ng Dengbaxia. Ayan.
At siya rin po yung nanguna para tapyasan kami ng budget. At siya rin po nanguna para buwagin yung forensic laboratory. Pero hindi siya nagtagumpay doon sa pangalawa. Dahil binito po ni Pangulong Duterte. Ayan. At alam ko siya rin din po ay isa sa opisyal ng gobyerno. Panahon nung pag-imbestiga ng Aquino Galman double murder cases, ang PAO po ang nagpa-reopen ng Aquino Galman double murder cases hanggang sa nagka-forensic analysis ang independent forensic group ng UP at naging dahilan para po makalaya ang 12 sundalo na 25 taong nakakulong ng walang kasalanan. Kaya po siguro, pero naging boss ko po yan mahal na mahal ko yan Inampanya pa po namin sa mga barangay yan nasa PAO po ako noon Nag-lecture po ako, pupunta siya doon sa aming kabisig. Kabisig siya nangunguna doon At wala po ako masamang tinapay kay Sir Frank. Mahal na mahal ko po yan. Kaya kahit na binabanatan niya ako, parang siguro ako, hindi ko alam bakit galit sa akin po binoto naman namin siya. Kaya sa puntong yan, ang tanong lang, Senator Drilon, bakit po akong aatakihin nyo? Kongreso po ang gumawa nitong Republic Act 11525. Hindi naman ako, wala akong pirma dito. Di atakihin nyo yung batas. Bakit sinabing experimental? Bakit sinabing walang mandatory vaccination at vaccine card? Bakit sinabing hindi immune from COVID ang vaccine? Nakasulat dito Kaya sumasaludo rin ako sa mga nag-draft nito. Protektado ang tao kung babasahin ito. Manmili ka. Gusto mo bang mag-take ng risk? Di papakuna ka. Yan lang. Kung gusto mong kasama ka sa expert. At saka, EUA pa lang po to, Emergency Use Authorization. Dahil nga may pandemic, wala pa po itong CPR or Certificate of Product Registration na kung saan magiging hudyat na merong safety, efficacy, at meron din pong quality. Yun sinasabi ni Kuya Erwin. Wala pa nga Paano ka mandatory vaccination? Pwedeng mandatory vaccination kung may CPR na yan. At proven na walang namamatay at walang na-incapacitate, walang na-heart-attack, walang nagmamyocarditis, kahit sinasabi ng mga umanang bakuna, yan ang mga side effect. Kung wala, di bigyan ng CPR. Pwede nang mag-mandatory. Kagaya ng mga lumang bakuna natin, talagang mga magulang, mga ina, ay sa mga center, talagang kinukumbinsing bonggang-bongga ng mga taga-health center na magpapakuna ng mga sanggol at anak. Ma'am, follow up po. Nandyan na yung ginawa nilang batas patungkol sa vaccination na yan. Hanggang sa ngayon, hindi lang sa ibang sektor ng lipunan, kundi maging sa hanay ng mga media, hanggang sa ngayon maraming dumaranas ng matinding epekto na kanilang tinitiis. Meron bang posibleng maging solusyon para mapanagot yung mga nag-push ng walang pakundangang pagbabakuna? Kasi nga ang kanilang shield dyan isa yung batas na waiver na pinirmahan ng mga nagpabakuna. Meron po bang ibang way sa kasakali, Ma'am Acosta? Pwede po, kung ma-declare na partially unconstitutional itong batas na to, sa puntong walang liability, yung mga pharma at taga-DOH na nanguna dyan. Pero hanggang ito po ay standing, hindi ka makapagdemanda. Kasi nga, in-exonerate agad, hindi pa na ipapakuna, in-exonerate na walang liability. Ngayon, nagagalit sa akin, mayroong isang media na tumawag, manahimik daw ako, yari daw ako kay ganon, kay ganito. Sabi ko, kung di kami magsasalita sa PAO para sa maralitang Pilipino, wala kaming kwentang punong manananggol pambayan. Si Persida Acosta, punong manananggol pambayan sa loob ng mahigit 2 dekada. Ano ako? Palamuti? Papanoorin ko na lang ang pagluha at pag-iyak ng inang bayan? Hindi pwede. Kailangan sabihin ko kung ano yung tama. Republic Act 11525, walang mandatory vaccination. Ngayon, anumang polisiya ng pamahalaan dapat po hindi repugnant or contrary to the Constitution and the law. Police power of the state. The government can use that, but the power should not be used with abuse. So the power should not be used contrary to the law and the Constitution.
Sabi nila, dapat ikulong ang mga unbox, wag lumabas kahit walang sakit. Aba, preso kaya mga yan? Sinong pwede ikulong na estado? Ha? Yung mga gumawa ng krimen at mga suspect sa krimen. Ayan, kinuhuli ng pulis, kinukulong sa presinto, sa FBJ, MPJ, sa correctional. May kaso kriminal. Is it a crime to be unvaccinated of an experimental vaccine? Kayo po sumagot. Is it a crime? Paano yung matatandang gusto pang mabuhay? Gusto pang mag-survive at hindi makatulad ng ating mga mahal sa buhay na wala na ngayon. Sir, Mr. Juror, Sir Sixto, kumusta po kayo? Sensya na po kayo. Iba talagang nakakaano tong issue na to eh. Ang akin lang, bayaan ang gusto, magpabakuna, yung ayaw, respetuhin po natin. Huwag natin silang i-discriminate. Ang issue, discrimination. Eh ngayon, ako na yung gusto lang i-discriminate eh. Mag-resign na daw ako at huwag nang pumasok. Eh di yung 50% sa gobyerno na wala pang bakuna, hindi na papasok lahat kasi hindi bakunado. Para lang mapersang magpabakuna, gaganyanin niyo ang tao. Hindi ganyan ang paghikayat. Ang paghikayat, alam ano ang benefits, ano ang risk. Kailangan yung benefit mas mataas sa risk. Ngayon, sinabi ng batas, maku-COVID ka pa rin, eh di matatakot nga tao dyan. Hindi si Presida Acosta may sabi niyan. Ito, COVID-19 vaccine shall not be immune from COVID. Ito lang mismo nagsabi, hindi ako kino-quote ko lang po ang batas. Ako'y tao lamang na may puso't damdamin na batas lang po ang aking sinasabi. Konstitusyon lamang ang aking pinanghahawakan. Dahil ang supreme law of the land ay ang konstitusyon. Walang tao na above the law. We are all below the law. And we must follow the law and the constitution. Thank you po, ma'am. Erwin, Thank you. Saludo po ako sa inyong paninindigan, Ma'am Acosta. And sana meron pang kagaya nyo ng mga nasa government sector natin na tumindig para doon sa kapakanan ng pambuong sambayanan. Ika nga, wala dapat na dinidiscriminate. Thank you po, Ma'am. Kuya Erwin, nagpapasalamat ako kay Mayor Inday Sara dahil nagsabi siya no to discrimination of the unbox. Kay Tito Sen, kay Senate President Tito Soto, kay Senator Kiko Pangilinan, kay Senator Chis Escudero. Masaludo po ako sa inyo sapagkat kayo po ay nangahawak sa konstitusyon at sa batas. Merong isang senador, tinira pa ako eh. Hayaan na natin sila. Alam ko naman, dahil nagkataong ako po ay sumuporta kay Pangulong Duterte, kaya galit sila sa akin eh. Sa totoo lang, sino bang susuportahan natin? Siyempre yung Pangulo, nakaupo, hindi yung mga nag-aaklas sa gobyerno. Nasa gobyerno po ako eh. Opo, kaya suportahan natin ang Pangulo na ang gusto lamang ay matapos ang pandemya na ito. thank you, Mama Erwin. Salamat. Let's check with Jake Ortiz ng DWAD. Jake, your turn. Ask questions. Go ahead. Magandang umaga po sa inyo lahat at kay Attorney Acosta. No? Na maganda yung pinapakinggan ko yung mga sinasabi ni Attorney Acosta, ni Pau Chief. At ako'y naniniwala doon sa kanyang mga sinasabi. Ano? Ako'y bakunado, fully vaccinated, nagka-COVID. Noong September, I survived COVID. I have mild symptoms. Nawalan lang ako ng pangamoy. And I attribute that. I may be older than you guys, no? I attribute that to the vaccine, ano? And bukas magpapa-booster shot na ako. Pfizer naman. AstraZeneca yung una ko eh. At anyway, Attorney Acosta, mayroong parang panukalang batas na nakahain sa Kongreso si Congressman Barsaga nung vaccination, no? Yung parang magbibigay ng penalties for people na hindi na bakunahan, ano? Parang nakabinbin pa yan eh. Kung sakali ba ano ang masasabi niyo tungkol sa
sa kwan na yan, yung batas na yan na nakahain ngayon doon sa Kongreso. Ma'am, ano ho ang masasabi niyo? Yan po ay contrary to the medical conventions as patients' rights. May international laws tungkol sa karapatan ng pasyente. Aba, ay dapat meron kang informed consent, paalam mo yung mga side effects niyan, may right of refusal. Ayan po. At pwede kang mag-refuse kung experimental pa ang isang bakuna dahil wala pang certificate of product registration. Ngayon, mapapansin natin ang FDA ayaw mag-issue ng CPR dahil may record po sila ng serious adverse effects. At yung phrase na serious adverse effects, na ilang beses pong binanggit dito sa Republic Act 11525. Oh. Paano mong imamandatory yan? Pag mandatory, kay may sakit ka, kay diabetic ka, kahit may cancer ka, kay immunocompromised ka, autoimmune ka, babakunahan ka kasi mandatory. Wala nang exception yun. Tapos gagawin crime pang di pagbabakuna. Abay, masahol pa ho kay Dr. Mengele yan. Panahon ng Nazi. Ang mangyayari sa atin. Paano na ang bayan? Hindi lang naman bakuna po ang gamot sa COVID eh. Kayo po na COVID, ano ininom yung gamot? Sir. Paracetamol. O yun, paracetamol, saka nagpahinga po kayo. Wala. Hindi lang ako lumalabas. Pero Ayun. wala akong naramdaman eh. O, Positive lang, quarantine. pero wala akong naramdaman. Opo, ano lang Kaya yun. nawalan lang ako ng pang-amoy, yun lang. For mga 3 weeks siguro o 1 month, nawala akong pang-amoy. Napakaswerte nyo po na survive ninyo ng paracetamol lang. Paano kung wala pong mabiling paracetamol? Actually, isang paracetamol ka lang ininom ko, kinabukasan, wala na eh. Wala na Ay, akong... hindi ano yun? Dahil sa pagpapalit ng panahon. Marami pong may sipon ngayon dahil maginaw. na September, kasagsagan ho ng Delta. Lahat kami sa bahay, nagpositive kami lahat sa bahay. Pero dahil bakunado kami lahat, mild symptoms. Maganda po yun sa inyo, mild lang. Iba kung di makahinga eh. Kailangan Ay ng wala oxygen. naman tayong comorbidities eh. Isa siguro yan, ano? Pwede ho yan, maganda sir. Medyo may edad na ako pero wala naman ako comorbidities. So siguro that's the reason why I survived COVID. Yung mga walang comorbidities po, malakas sa resistensya, kayang-kaya pong banggain yung ano na yan. Yung kumbaga ay pag-atake ng COVID sa ating katawan. Pero kailangan po pa rin, pag may fever na, uminom na ng gamot. Kasi iba, ayaw po eh. At walang pambili nga ng gamot. So hypothetically, ma'am, attorney, kung may pasa yung batas niyan, anong mga hakbang na dapat nating gawin para hindi maisa ka patupad yung batas niyan ni Barsaga, ni Congressman Barsaga? Alam ko po matagal na po yan na hindi napapasa eh. Kasi sa Congress, marami pong doktor na congressman. Kaya mapapansin nyo itong 11525 talagang napaka-honest eh. Sinabing experimental, sinabing hindi ka immune sa COVID, pag pinakunahan. Marami pong doktor dyan. Si Dr. Helen Tan, nandyan po. Siya ang alam kong chairwoman ng Committee on Health. Ayan. At sa taas naman, si Senator Bongo. Ano naman yan? Maraming advisor ng doktor. At si Senator Bongo, mabuting tao po yan. Ang gusto lang din yan, matapos ang pandemya. What if there comes a time na magkaroon po ng CPR, itong mga bakuna na ito? Ayan po ibibigay pag proven na mas maraming benepisyo kaysa sa risk. Pero sa ibang bansa po kasi, sa kasaysayan ng, sinasabi lang ng mga doktor sa akin, kapag dalawang mamatay, talagang hindi tinutuloy ang isang gamot. Pinupull out sa market. Okay. Sige, salamat po. Thank you. Salamat po sir, mabuhay po kayo. Thank you. Ma'am, Okay. yes. Hindi ba pwedeng daanin sa TRO itong no-vax, no-ride policy? Pinag-aaralan na po ng legal namin yan. At marami pong email na dumarating. Dahil apektado po yung mga sa ibang lugar. Pero dito sa Quezon City nga po, medyo may press statement na si Mayor Joy at dinisown niya yung pag-arrest na yon, hindi ang city mayor sa nagpa-aresto. Kaya masayang-masaya po kami dito sa PAO. Hindi na kailangan kumuha ng at baguhin na lang po ng konseho niya to.
Ang apelyido po ng Vice Mayor ay Soto. Sana makinig po siya kay sa kanyang uncle, si Senator Tito Soto, na nagsabing masama pong mag-discriminate at dapat hindi mag-discriminate ng unvaccinated. Okay. Well, ako kaya ako work from home eh. Meron pa akong second dose sa Pebrero pa. Okay po. Eh, yung iba ko, hindi pinasakay pag first dose lang eh. Yung Oo. mga first dose, hindi nila pinasakay, kaya nagkagulo po eh. At Oo. nag-iiyakan po ang mga tao. Kaya sabi ko nga, nagpapakuna na yung tao, ba't mo papaparusahan? Kulang lang na isang dose. Parang naging punitive in character yung kanilang pag-implement ng ordinansa na wala pang 15 days publication. Sa islang po ito eh, ng Enero eh. Eh, biglang in-implement nila, dapat notified ang public. Well, itong next na magtatanong sa inyo, attorney, wala rin bakuna ito. Milo Melendez. Milo, go ahead. Sir Camilo, Attorney, magandang umaga. ganda umaga, sir. Ako ay natutulala sa pakikinig na maganda ninyong paliwanag at bilang umpisa ay gusto ko sabihin sa inyo na ako ay lubos na sumusuporta sa inyong paninindigan. Maraming salamat po, sir. Nakakataan ng puso po. At tama ba yung sinabi ko, wala ka pang bakuna? Wala pa. Wala Yan. pa dahil ayaw kong maging isang hayop na gagawing eksperimento ng isang bakuna na kulang pa sa trial. Ayun. Ako naman ay hindi laban sa pagbabakuna pero kinakailangan na ang trial na kagaya ng sinasabi ni Pau Chief Attorney Acosta ay dapat to pa rin dahil tao ito eh minsan lang mabubuhay Attorney ang ating mga doktor ngayon parang nahahati sa dalawa. Opo, tama po kayo. Merong mga doktor natin na parang paniwalang-paniwala sa World Health Organization at meron namang independente. Ito yung mga CDC PH doctors, no? Ang panawagan ito mga CDC PH doctor ay reviewin muna natin ang ating pulisiya dito sa pagbabakuna. Dahil totoo nga naman, kulang ang required trial para dito. Pangalawa, may screening. May screening. Pangalawa, Pwede pa dito. sa trial kasi, binabayaran pa nga yung magpapatrial, di ba? Binabayaran pa sila para sumang-ayon sila na gawing experimental sila. Ganun nga po. Ngayon, itong mga doktor natin ay parang humihiling na reviewin muna natin, itigil muna natin dahil lumalabas parang overacting tayo sa pagiging paniki natin. Isipin ninyo, ang namamatay ay 1.5% lamang. Hindi ho ba? 1.5%, mas malaki pa ngayon namamatay sa heart attack eh. Kaya sila, ang panawagan nila ay itigil mo natin, reviewin muna natin. Ngayon, pagdating naman sa larangan ng mga abogado, maraming abogado ang tahimik eh. Mabutit lumabas kayo. Dahil sila ngayon ay naglakas loob, no? Sa pamamagitan ng inyong liderato. Hindi kayo nag-iisa, Attorney Acosta. Marami ang mga taong nasa likod nyo. At ipaglalaban kayo. Kung kayo man ay tirahin ni Drilon, manawagan lang kayo. Andidiyan kami sa likod ninyo. Maraming salamat po. Salamat. Salamat, Sir Camilo. Mabuhay ka po. Mabuhay din po kayo. Salamat po. Thank you po. God bless. God bless po. Okay. Thank you, Milo. Chikit naman. Kit Lagare. Good morning, the chief. Mabuhay kayo, no? Ma'am, alam mo, nabanggit mo kanina, nabuti hindi pinagbabawal ang Zoom. Malamang pag nanalo yung isang aspirant, nako, ipagbabawal yung Zoom sapagkat sabi niya may Zoom Micron. Ano, bago na naman po ba yan? Itong mic. Zoom Micron daw. Anyway, ma'am, Malinaw naman, malinaw naman, Chief, ang batas. At binasa mo pa nga yung mga pertinent na provisions na pinoprotektahan pati yung mga unvaccinated. Hindi dapat dinidiscriminate. Ang problema, may
may pronouncement si Pangulong Duterte na hulihin ang mga unvaccinated, no, pag lumabas ng bahay. So ang tanong ko, not necessarily si Pangulong Duterte, ano ha? Kasi alam ko malaki ang respeto niya sa kanya at dapat lang naman respetuhin natin ang ating presidente. Pero tanong ko, kung sinong presidente nakaupo, yun bang pronouncement niya ay mas mangingibabaw kaysa batas, kaysa saligang batas? Ano po yung kanya, kilala ko po si Presidente. Sabi ko nga, parang ama natin yan eh. Nung bata tayo. Oh, pag hindi ka tumigil, paluin kita dyan. Pero hindi naman tayo pinapalo. Parang ama po kasi ang approach niya sa atin. Sa kagustuhan po niyang mapatigil ang pandemya. Yan lang po ang nai-advise sa kanya na paraan, magbakuna. Yan lang po. At yan po nakadepende sa kanyang advisor sa health, yung kanyang Secretary of Health. Dahil kung may nag-advise sa kanya na itong gantong approach na ito, i-combine natin yung mga gamot sa side effect, para hindi matakot ang mga tao, lagyan ng center ng paracetamol, antibiotic, lagyan ng mucolytic. Hindi siyempre ang tao prepared. Pag side effect ako, may gamot, punta lang ako center. Yung po sana, kailangan may balance. Kasi di mo na kailangan ipa-arresto ang tao. Naku, pipila yan sa vaccination site. O kahit pa may adverse effect, may gamot naman at gumagaling naman na COVID. Sabi nyo nga, 1.5% lang ang casualty ng nako-COVID. Eh ngayon, ang sabi po ng isang kaibigan kong judge, attorney, paano kumakasama ako sa 1.5%? Kaya po niya magpabakuna. So para lumalabas sa chief na kumbaga nagbibiro lang siguro si Pangulong Digong, overacting lang yung mga sip-sip sa palibot niya. No, kaya po siyang pinaresto eh. Sabi lang po niya yun. Sa totoo lang, 50% na nga po nabakunahan eh. Sama ko ang pamilya ko. Ako na lamang at saka yung bunso ko hindi bakunado sa pamilya namin dahil pareho kami may allergies. So sa punto yan, may karapatan tayo na teka muna kasi eksperimento pa nga. Ako po pag nadali, ilipin nyo na ako. Hindi pa ako madadalaw. Kapag pandemya, ililipin ka, lalagay ka sa garapon. Wala na. Tapos na ang alamat ni Persida Acosta. Alam ng justisya. Alam mo, natawa. Alam mo si Kakit, matagal ko nang kasama yan. Anong pa ni Ma'am Heidi, doon kami nagkita. Iyon. So, ganito ma'am, the chief, ay malinaw naman ang batas. Ang problema pagdating sa interpretasyon, no ha? So, pareho naman mga abogado. Pero magkakaiba yung interpretasyon nila, malinaw sa batas na kailangan protektado karapatan ng mga hindi bakunado. Pero may mga, di ba, iba yung kanilang pang-uunawa kung ano yung nakasaad sa batas. Saan naroon ang problema sa palagay niyo, Chief? Ang problema po hindi sa batas eh. Dahil may batas na may konstitusyon. Ang problema po pag gumamit ng isang abogado ng fallacy of reasoning. Nag-aral po ako ng argumentation and debate, saka public speaking nung ako undergraduate. Pag may fallacy, nasa ng premise mo? Maling premise. Sabihin mo, dangerous si Chief Acosta kasi hindi bakunado. Anong premise mo? Anong scientific finding mo na ako ay manghahawa ng COVID? Wala akong sintomas, negative ang RT-PCR ko, antigen ko. Paano ako naging dangerous? Kaya mali ang premise. Ang isang syllogism, kailangan may minor premise, may major premise, then conclusion. Kagad, circulus in probando Unbox ka, dangerous ka, huwag kang pumasok, huwag kang lalabas sa bahay. Nasaan ang premise na ako ay carrier ng COVID? Wala pa nga akong bakuna, hindi pa ako nasaksakan ng COVID vaccine Tapos ako ang magiging dangerous to the society? Actually, sa totoo lang, 60 na po ako nung August. Senior. Mukha lang po akong bata, pero senior na po ako. Pero sa totoo lang, sabi nyo nga, isa lang ang buhay. Ang aking pananampalataya, ang buhay na ito, bigay ng Diyos, utos ng Diyos, napakaingatan natin. Ngayon, kung experimental pa, bakit ka mapapaginipig? Persida Acosta, punong mananggol pambayan, magpapaginipig. Parang napapangit po nun. Dahil ako po ay pag-aari ng bayan. Hindi po ako, kumbaga ay pag-aari lang ng pamilya ko.
2 dekada po ako minahal ng bayan. Sa dami po na naging problema, death penalty, pinatigil po natin. Tulong-tulong tayo nun, circuit. Yan, sila kaya, tama ko rin yan. Tuwing umaga, sa DWIC noon, lagi ako ini-interview. Yan ang gumigising sa sambayanan. Laglag bala, nilabanan natin. Ayan, nagpalaya tayo ng mga kinulong ng walang sala. Kasama ko kayo. Ngayon, ano po ang dahilan bakit nagkakaiba-iba? Hindi maling interpretasyon eh. Ayaw nilang ito sa pag-usapan eh. Itong batas na ito, pag binasa, wala nang argumento. Kaya nga, definition po ng law is a norm of conduct that shall give order in the society. Eh, kung ano yung law eh, wala. Magulo nga. Huli dito. Tama, baka hindi nila nababasa pa yung batas sa Chief. Anyway, Chief, may isa lang ako hirit sa iyo. Wala po ito eh. Dumasok ang senador eh. Chief, may isa lang ako hirit sa iyo. Gusto kita ma-interview sa programa ko patungkol naman sa mga problema ng mga homeowners. Pwede po ba? Po, sir. Schedule po natin. I-message po kita patungkol doon. Salamat sa lakay. Salamat, Chief. Opo, sir, Kit. Buhay po kayo. Okay. Maganda yung juror na inaano mo, ina-advocate mo. Yeah. Thank you, ma'am. Baka may pahabol pa ng tanong si Mama Erwin. Mama Erwin. Wala na. Basta ang masasabi ko lang, hanggang sa ngayon is yung unvaccinated tulad ko, malakas ang resistensya and kinakailangan magpasalamat tayo sa Panginoon Diyos dahil siya ang gumagabay sa atin. At sabi nga ni Fauci, irespeto dapat ng gobyerno ang kagustuhan o ang desisyon ng bawat tao para sa kanyang pansariling kalusugan. Yan lang po. Abuhay po kayo, Sir Erwin. Miss na namin kayo. Thank you po. Attorney, Ma'am Rosina, sino po pwedeng maghain ng TRO sa Supreme Court? Ay, pwede po sa lower court, yung apektadong unvaccinated. Pwede po maghain. Apektado po. Yung tinatanggal sa opisina. May mga napabalik na po kami. Tinulungan po ng PAW. Napabalik na sa trabaho. Yan. Yung inaaresto sa pamamagitan lang ng ordinansa at tinatratong kriminal, ayan po, pwede po silang pumunta. Pero ngayon po, sir, hanggang apila lang muna tayo. Apila nga po, pwede sa korte. Kaya po kami, sa PAW, umaapila po kami sa mga LGUs. Maging patas po tayo sa mga vaccinated at unvaccinated. Maging busy po ang mga mayor na agapan yung mga nagkaka-side effect. Yung po maganda doon. Bigyan nyo ng ayuda na pambili ng gamot. Okay, actual na gamot. May mga doktor naman po ang ating LGUs. Yung po yun. Kaya sa i-distribute yung unvaccinated, wag na yan ng gamiting issue. Tapos na issue na yan. Okay. So, Kate, Lakay, along that line, Chief, pakipaliwanag nga, para sa kalaman naming lahat, ano yung hierarchy of laws sa ating bansa in accordance with democratic principles, Chief? Di ba, democracy tayo, government by the people, for the people, and of the people. Ang hierarchy po, ang supreme law of the land is the Constitution. Sa Constitution, may Bill of Rights. Unang-unang section, no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law, nor be denied of the equal protection of the law. Equal protection, ano ba yung valid distinction between vaccinated and unvaccinated? Para ang mga unvaccinated ay huwag mong pasakayin. Ikulong mo. Anong distinction? Anong distinction mo? Hindi bakunado? Ano ba yung bakunado? Yun nga, naturo ka na ng COVID-19 Vaccine yun hindi. Anong problema mo sa unvaccinated na walang sakit? Ang pare-pareho na dapat i-quarantine, bakunado, hindi bakunado, i-quarantine. Kasi may COVID na nag-positive. At walang reklamo mga tao. Meron nga akong isang director hindi makalabas ng bahay. Sabi ng barangay, hanggang wala kang RT-PCR na negative ka, hindi ka makakalabas. Sabi ko sa director ko, sige, antayin mo mag-RT-PCR ka, mag-negative ka, sumunod ka sa barangay. Hindi siya makapasok.
Yung mga positive, yun po yun. Kung kailangan yan sa bahay, quarantine. Ano naman po ang relasyon ng statutory laws sa saligang batas? At siyempre, ito naman mga city ordinance, provincial ordinance sa statutory laws. Yeah, ang ganda ho ng tanong nyo. Parang may subject tayong introduction tulo. Yung po statutory laws like Republic Act, yan po ay batas. Pero hindi pwedeng maging repugnant or contrary to the Constitution. Dahil ang Constitution ang supreme law of the land. Sabi nga, salus populi es suprema lex. Pagkatapos po, yung mga ordinansa, ay dapat po yan ay may valid distinction at ang ordinansa hindi pwedeng contrary to statute and the Constitution. Pag yan po ay contrary sa Bill of Rights, karapatang pagtao, yan po ay dapat amyendahan, i-revise o kaya ay i-declare na inexistent dahil po lalabag sa karapatang pagtao ng mga taong nabubuhay ng payapa dito sa ating inang bayan. Salamat Mama, salamat Chief sa libreng edukasyon sa larangan ng batas. Salamat. Ibang klase talaga pag si Atty. Acosta ang ating guest, no? Ang dami nating mga viewers, ha? Salamat na muli sa pagkakataon. Thank you po sa mga viewers, sa ating mga friends, followers, subscribers, at sa mga sumusuporta po sa Liga ng mga broadcasters ng Pilipinas. Isang pahabol na tanong, Ma'am. Kailan kayo tatakbong senador? Sir, ano po? Kailan kayo tatakbong presidente? Presidente na. Hindi po ako politician, sir. Hanggang 2026 pa po ako rito. Gusto na siyang senador, umalis na ako dito paano po yung mga kababayan nating nangangailangan pa ng ating serbisyo? Wala pa po sa puso natin yan. Kaya nga hindi po ako kandidato. Malamang kung sabihin nila, kakandidato lang yan. Nasaan ba? Kandidato ba ako? Ilang eleksyon na, hindi mo na ako kumakandidato po. Ito pa rin po ako, isang hamak na persida ako ng laging kaulayaw nyo sa panahon ng pangailangang legal ng ating mga kababayan. Basta alam ko, every time na may election, mayroong movement na nagsusulong kaya Atty. Acosta na kumandidato pero hindi tumutuloy Di ba? Every time. Nakami po nag-aaya pero ito pa rin po ako, kontento na po ako sa buhay ko. Ang kaulayaw ko ay ang mahihirap na dapat po nating tulungan sa panahon ng kanilang matinding pangangailangang legal. Salamat. Ma'am, ang iyong huling pananalita sa ating mga viewers. Thank you for joining us. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo. Mabuhay po tayong lahat. Ipanalangin po natin ang ating bayan. Ipanalangin din natin ang mga namiminuno na sana po ay hipuin ng Panginoon ang kanilang puso at ang Holy Spirit para maging tama ang kanilang desisyon at maituwid ang mga pagkakamali kung mayroon man. Salamat po. Mabuhay ang Liga ng mga Broadcasters sa Pilipinas Incorporated. Salamat na kayo. Thank you, Attorney. Salamat na marami. Good luck.